Magandang araw mga kaibigan at welcome sa In the Word, ang podcast kung saan tatalakayin natin ang kagandahan at karunungan ng Biblia. Ako si Abby. At ako naman si Alec. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakapaborito at pinakakalma ng mga psalm, ang Psalm 23. Isa itong psalm na nagdadala ng kapayapaan at pag-asa sa marami sa loob ng maraming taon. Tama ka, Alec. Ang Psalm 23 ay tinatawag na The Shepherd's Psalm. Puno ito ng magagandang imahen at walang kapantay na karunungan. Pero hindi lang ito isang tula, kundi isang malalim na pinagmumulan ng kaluwagan. Simulan na natin sa unang taludtod. Narito ito, The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang unang linya pa lang napaka-powerful na. Sinabi ni David na ang Diyos ay ang ating pastol at siya ang nag-aalaga sa ating mga pangangailangan. Ang isang pastol ay isang tao na gumagabay, nagpoprotekta at nagbigay ng mga pangangailangan ng kanilang kawan. Kaya naman, nang sinabi ni David, I shall not want, ibig sabihin nito, wala akong kakulangan. Ama ka! At ito ang tono ng buong psalm, isang deklarasyon ng tiwala. Sinabi ni David na hindi siya mag-aalala dahil alam niyang pinapangalagaan siya ng Diyos. Sa panahon ngayon, napakahalaga ng paalaalang ito. Sa lahat ng nangyayari, hindi tiyak na sitwasyon, mga pagsubok, at ang mabilis na takbo ng buhay, minsan nakakalimutan natin na hindi natin kailangang mag-alala. Kasama natin ang Diyos. Totoo yan. Pumunta naman tayo sa susunod na taludtod. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Napakakalma ng mga imaheng ito, di ba? Mga luntiang pastulan at mga tahimik na tubig. Parang isang retreat para sa kaluluwa. Talaga, at isipin mo, ang mga tupa na siyang mga hayop na kilala ni David ay hindi naglalaglag kung hindi sila ligtas at kontento. Kaya nang sinabi ni David na pinapaligaya siya ng Diyos, ibig sabihin nito, siya ay ligtas at pinapangalagaan. Sinasabi niya na, mapayapa ako dahil ang Diyos ay nagbigay ng kapayapaan. Ang ganda ng pagpapahiwatig na yon. Pinapaligaya tayo ng Diyos sa mga lugar kung saan tayo maaaring magpahinga. Hindi lang pisikal, kundi pati na rin emosyonal. Ngunit ang susunod na bahagi ng taludtod na ito ay mahalaga rin. He restores my soul. Ang ating kaluluwa ay nangangailangan ng pag-aalaga, hindi ba? Kahit sa mga maliliit na bagay, minsan napapagod tayo. Pero sa Diyos, mayroon tayong pagpapagaling. Oo nga, at iyan mismo ang ginagawa ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng lakas at bagong sigla. Kapag tumingin tayo sa Kanya, nakakahanap tayo ng lakas at kagalakan muli. Ngayon, pumunta tayo sa taludtod na 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Medyo mabigat ito, hindi ba? Oo, pero ang mahalaga rito ay tinatanggap ni David na ang buhay ay hindi laging madali. May mga oras ng dilim, mga pagsubok at mga takot. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya natatakot dahil alam niyang ang Diyos ay kasama niya. Isang malakas na paalala na kahit sa pinakamahirap na panahon, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Tama, mahalaga na tandaan natin iyon. Madalas, ang takot ay dumarating kapag pakiramdam natin mag-isa tayo, pero ang totoo ay ang Diyos ay palaging kasama natin. Ang kanyang presensya ang nagbibigay sa atin ng lakas at tapang. Tama! At sa wakas, tingnan natin ang huling taludtod. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Ito ang huling pangako ng Psalm. Ang kabutihan at awa ng Diyos ay susunod sa atin hindi lang sa mga panahong ito, kundi sa buong buhay natin. At ang pinakamagandang bahagi, mananahan tayo sa kanyang bahay magpakailanman. Napakaganda ng pagtatapos nito. Hindi lang ito tungkol sa ating nararanasan dito sa mundo, kundi ang walang hanggang relasyon natin sa Diyos. Ang kanyang kabutihan at awa ay hindi natatapos kapag natapos ang ating buhay. Magpakailanman silang nariyan. Yan ang ating pag-asa. Hindi alintana ang ating pinagdadaanan, ang kabutihan, awa at presensya ng Diyos ay laging naroroon, ngayon at magpakailanman. Ingat kayo mga kaibigan, at tandaan, kasama mo ang Diyos lagi.